901. DCMM Balita Ngayon. Kapamilya, umaasa ang ilang eksperto na magiging maluwag ang access ng media sa pag-broadcast ng pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Kasunod dito na inilabas sa paunang alituntunin ng ICI sa live streaming kung saan pwedeng i-broadcast ng media outlet ang mga pagdinig pero kontrolado ng komisyon ng live streaming. Ay kay Contradae Convener Professor Danilo Araw, dapat may website na rin ng ICI na magiging repository ng mga dokumento. Umasa rin si Araw na isa sa publiko rin ang mga naunang pagdinig ng ICI. Sana naman maging maluwag, yan samantalang yung mga pangunahing personahe tulad ng mga Diskaya, tulad ng Romualdez, yung forever na bang hindi accessible yung record na yon. Sana yung minutes at the very least gawing publicly accessible. Sa labas ng bansa, halos 200 kaso ng gastroenteritis ang iniimbestigan sa 6 na preschool sa Singapore. Kabuang 173 mag-aaral at 12 staff ang nagkasakit sa kinain mula sa supplier nitong Middleton International School. Dahil sa sinasabing outbreak, sinuspinde ng Singapore Food Agency ang operasyon ng supplier. Inobliga rin ang lahat ng food handlers na muling dumalo at ipasa ang Food Safety Course Level 1 at mag-negatibo sa foodborne pathogens test bago makabalik sa trabaho. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril. DCMM Balita Ngayon. Tinatawagan ang lahat ng manggagawa at namumuhunang Pilipino. Narito na ang programang Hatid ay Balitang Napapanahon. Programa at serbisyong tapat at aksyong mabilis para sa inyo. Aksyon Dole sa DZMM. Manggagawa ka man o namumuhunan, bida ka dito! Bida ka dito! Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, sama-sama nating abutin ang marangal at maunlad na bagong Pilipinas. Aksyon Dole sa DZMM! Kasama ang mutya ng masa Doris Bigornia at Dole Assistant Secretary Leng Serrano. Aksyon Dole! Aksyon Dole sa DZMM! Aksyon Dole sa DZMM! Andito na naman kami. Lahat ng mga kapwa ko manggagawa, isang maunlad na umaga mga kapamilya at kaserbisyo. Ito po ang programang para sa bawat Pilipino, maghahatid ng balita, aksyon, siyempre pa, serbisyo sa inyo. Ako po si Doris Bigornia. Magandang umaga, partner, at magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Andito na naman tayo, Sabado na naman. Sabado. Alam mo pa, ang bilis, ano? Oo nga, partner. Oo. No? Pero, kayod pa rin tayo. Kayod pa rin. Oo, lalo na ang Dole. Yeah. Kapag kaganyan, at si Kleng, napapansin ng mga tao, kapag kami, mga leader kami na, nagtatrabaho sila pag Sabado, parang hiyang-hiya naman kami na kami ay hindi nagtatrabaho kung ang mga leader ay kumakayod pa rin kahit Sabado at Linggo. Diba? Siyempre, non-stop po ang ating delivery of services, partner. Kasama po ito. Ayan, oo. Alam mo, ang dami ng nakakakuha ng mga impormasyon dahil sa programa natin. Ayan nga sa ho, totoo sana napipick up po yung mga napag-uusapan natin. Tayo naman po natutuwa. Yan naman po ang dahilan, kaya po tayo mayroong Sabadong programa. Yan, Yes. Uy,
ito, hindi lang kami ni Asekleng ang mag-uusap nito. Pero kung ako masusunod, Asekleng, ako na nga lang ang sabihan mo, ano ba, may 13th month may pay ba tayo? Yan ang pag-uusapan po Yan, natin. oo. O lahat po yan ang, pero yung iba yata, nakatanggap na ba yung iba? Hindi pa. ko na, pero meron po yung takdang deadline o period kung may kailan dapat deadline. magbayad, which is on or before December 24. So yung ibang mga establishments maaaring nakatanggap na, yung iba baka makakatanggap itong December. Ay, good news yan. Christmas na, partner. Ang Kahit dito bilis. sa ating studio meron na decorations, ano? Oo, may decoration na. Oo. At sana sana si baby, makita niya yung mga Christmas balls. So, Ay, oo. baby, ang colorful. 'Di ba? So lahat ikaw ba nagtayo na ng Christmas tree mo? Yes, partner, meron na. Wow, ako hindi pa eh. Para nandyan na spirit ng Pasko. Tama, Para tama. masaya. At kahit na masasabi natin, ang dami natin pinagdaanan itong mga nakaraang buwan, tuloy pa rin ang Pasko. Hindi, tuloy-tuloy pa rin. Oo. Kasi ang Pasko naman, para sa mga bata, pagbibigayan, pagmamahalan, lahat tayo punong-puno niyan. Okay. Ito yung panahon na sana lahat ay masaya at Oo. riwang. Siyempre, kasama ang mga pamilya. Yan Oo. naman po ang importante. Gawin natin na maging masaya at Asek, patikimin mo nga sila ng ating magiging topic today. Yes, siyempre, importante ang ating topic ngayong umaga tungkol sa mga batang nagtatrabaho. Teka Working lang. child labor. Alam nyo ba ang pinagkaiba niyan, Hindi, partner? isa lang yun. Ay, Ikaw yun naman, nga. Asik, isa lang yan Titignan natin mamaya, partner, baka may pagkakaiba yan. Hindi ko nasasabihin, hayaan na natin ng expert Yan. ang magsabi niyan. Oo. Pero yan ang napaka-importante ho niyan, partner. Kaya nga, Oo, kasi pag nakita natin ang mga bata na nagtatrabaho, child laborer yan. O child labor yun. Hindi natin maintindihan. Pero pasok din sa mga kailangan nating malaman na guidelines tungkol sa hindi lang po doon sa child labor or child laborers, kundi yung mas importante, gusto nila marinig, yung 13th month pay. Sige. Ayan, 13th month pay, maghintay lang po tayo ng ang mga ating mga taga-subaybay, maghintay lang po ng guidelines ng ilalabas ng ating kagawaran, pero papatikimin ko na ng konti, partner. Yan. Of course, dito po sa ating 13th month pay, nasabi ko na ho kanina, ito po dapat ibigay on or before December 24. Ngayon po, sino ba ang sakop nito? Ano ba ang coverage? Lahat po ng manggagawa, no distinction whether it is monthly paid, daily paid, ano man ang status, regular, probationary, casual, pero kailangan po makapagtrabaho ng isang buwan at least sa calendar year. At the very least, At 1 the very month. least 1 month. Ngayon po, Okay. magkano ba ito? It is 1/12 of the basic salary. Ang basic salary po, yan po natanggap doon sa calendar year. So 1/12. Kunwari, wala po kayong absent Ayan. or yung paid leave hindi nagastos. Andiyan pa. So parang January to December ka nagtrabaho. So parang 1 month na sahod yan. So kwentahang umaatik ka mo yan. Yes, so siyempre para makatulong kahit pa paano dahil maraming gastos ngayong Pasko. Totoo, oo. Oo. Lalo na yung mga sinalanta ng bagyo at Ayan din, lindol, oo. di ba? Yes. Medyo may problema yata tayo. Paano ang singilan doon, Asek? Ayun, 1/12 of the basic salary, that is total of the yung makukuha ng manggagawa for the year. Oo. So, klaro lang natin, lahat ay eligible Yes, sa 13th month pay regardless of status. Regular, JO. JO ba meron? At JO po pang government yata yan. Ito Ay. ho, sakop naman natin is the private. Opo, yes. Sa gobyerno, paano? Nagkakaroon rin naman ho, pero itong sa ating, ang basehan ho kasi ng ating 13th month pay sa presidential decree pa ho yan, 1976. Aray ko. Oho. Yan po ay para sa mga private citizens. Although, nagkakaroon din naman ho, ang government. Okay. So, kumbaga, everybody happy kapag kaya yung mga manggagawa na medyo merong mga tanong doon sa kanilang 13th month pay,
Magpasala na po kayo ng inyong mga katanungan. Mamaya isasabihin ni Ase Kleng kung ano yung mga numero na dapat ninyong tawagan o yung mga Viber number namin. Diyan po kayo magme-mensahe. Samantala tayo po ay napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, FMR Regional stations at sa bayang napapanood po nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel. Available din po kami sa free-to-air digital TV sa Channel 31, PRTV Prime Media at napapanood din tayo sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel o TFC at I Want TV. Maaari kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook at YouTube pages ng Department of Labor and Employment, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671, 5672, 5673 at magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradyo Viber 0919-2783-3000. Babasahin at sasagutin po natin ang mga yan mamaya. Okay, so mas maaga magpadala ng mga katanungan, mas mabilis na masasagot. Hindi lamang po ni Ase Kleng, kundi lang ating panauhin ngayong araw na ito. Ito parang balikbayan itong makakasama natin, partner. Kasi nakasama na ho natin siya. Tama. Sabi ko kasi noon last time, see you again. O ito na yung again. O agad-agad. Nabitin noon, partner. Bitin. Part 2. Part 2 na ito. Mukhang matatagalan pa dito si Director. Ay, Director nga ba? Okay. So, magiging regular na guest natin. Oo. Tatlo tayo dito eh. O sige, aarangkada na po itong ating programa ngayong araw. Aksyon, Dole sa DZMM. At narito po ang mga ating trabaho. Mga isyu sa trabaho at negosyo, balita sa sahod, benepisyo at pag-unlad ng bawat Pilipino, hatid sa inyo ng Balitrabaho! Balitrabaho! Patuloy na pinalalakas ng DOLE ang ugnayan sa World Bank para sa pagpapaunlad ng trabaho at proteksyon sa mga manggagawang Pilipino. Sa pulong noong Nobyembre 17, tinalakay ang pagpapatupad ng Philippine Digital Workforce Competitive Act na layong ihanda ang mga manggagawa sa digitalization at paggamit ng artificial intelligence sa pagpapalago ng ekonomiya. Kabilang dito ang pagbuo ng National Digital Skills Roadmap para sa pagsasanay at pagpapaunlad sa kakayahan ng mga manggagawa. Napag-usapan din sa pulong ang pagrerepaso sa Philippine Qualifications Framework para maitugma ang natapos na kurso ng aplikante sa pangangailangan ng industriya. Gayon din ang pagtutulungan sa paglikha ng mas maraming disenteng trabaho at mas matatag na social protection, lalo na sa sektor ng construction at transportasyon. Bahagi rin ng partnership ng DOLE at World Bank ang mga hakbang para matulungan ang mga mahihirap na Pilipino. Naabot na ng serbisyo ng Professional Regulation Commission o PRC ang mga manggagawang Pilipino sa Singapore sa alagang serbisyo caravan na idinaos sa Hilton, Singapore noong ika-25 ng Nobyembre. Natulungan ng PRC ang mga Pinoy professionals sa initial registration, renewal ng lisensya at pag-issue ng sertifikasyon at autentikasyon ng mga PRC-issued na dokumento. Bahagi rin ng gawain ng oath-taking ceremony o panunumpa ng professionals na nakapasa sa 2025 Special Licensure Examination, kabilang na ang mga nurse, teacher, pharmacist at real estate agents. Nauna nang nagsagawa ng kaparehong foreign mobile services ang PRC sa Cambodia, United Arab Emirates, Australia, Thailand, Japan, Qatar at Saudi Arabia bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Marcos na ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga manggagawang Pilipino, kabilang na ang mga nasa ibang bansa.
Kinilala ng DOLE ang mga nanalo sa 2025 Outstanding Labor Management Cooperation Grievance Machinery for Industrial Peace. Sa pangunguna ng National Conciliation and Mediation Board, layo ng event na parangalan ang mga kumpanya o negosyo na nagtataguyod ng collaborative approach upang matugunan ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga manggagawa at namumuhunan. Kabilang sa nakatanggap ng plaque of recognition ay at ang 100,000 pisong cash prize ang Nestle Philippines, CDO Factory, Amplion Philippine Incorporated, at Philippine Gold Processing and Refining Corporation. Nabigyan din ng special awards ang International Electric Wires Philippines, Apex Mining Company, Coca-Cola Euro-Pacific, Aboitiz Philippines, Iloilo Plant, Fujitsu Dai-Tech Corporation, Benguet Electric Cooperative at Zenith Foods Corporation dahil sa paglalatag ng hakbang para sa pagpapabuti sa relasyon sa pagitan ng mga kumpanya at manggagawa. Pinangunahan din nila DOLE Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano at NCMB Executive Director Maria Teresita Laksamana Cancho ang pagbibigay ng pagkilala sa hakbang ng mga kumpanya at negosyo para matiyak ang maayos at hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan sa empleyado at matiyak empleyado at manggagawa at matiyak ang mapayapang lugar ng paggawa. Okay. Samantala, kasabay ng pagdiriwang ng National Children's Month, pinangunahan ng Department of Labor and Employment ang mga aktibidad para paigtingin ang kampanya laban sa child labor sa Pilipinas. Kabilang dito ang online learning session sa Calabarzon noong ika-6 ng Nobyembre na nakatutok sa karapatan ng mga menor de edad. Sa Bicol, nagpalabas ang DOLE ng official entries para sa 2025 DOLE Sineskwela Short Film Festival bilang bahagi ng kampanya upang hikayatin ang publiko na suportahan ng mga student filmmaker kung saan paksa sa pelikula ang karapatan ng mga bata. Sa Socsargen, kaagapay ng DOLE ang mga partner na sa pagbibigay ng 1 milyong pisong halaga ng tulong at essential services sa 50 child laborers at kanilang pamilya noong ika-4 ng Nobyembre. Sa Central Luzon, iginawad ang 25 bigasang kits sa magulang ng mga menor de edad na nagtatrabaho at sa Caraga naman, 50 magulang ng child laborers ang nakatanggap ng 1.5 million pesos na livelihood starter kits na konektado sa mga proyekto tulad ng swine production, pagsasaka ng palay at aquaculture. Meron palang ganon, partner, bibigyan ng parang starter kit ka mo ba? Oh yes, partner, yan yung sinasabi nating livelihood program ng DOLE, yung DOLE Integrated Livelihood Program. Ayun, Ayan, oo. Tapos, hula ko imported ka galing ka sa abroad meron kang inattendan na, ano yun, partner? Yung binanggit, partner, yung Labor Management Cooperation National Convention, kahapon lang po yun sa Iloilo. Yun po, maganda hong pagkakataon para ma-recognize ang mga establishments na merong labor management cooperation within the company. Ang importansya ho niyan, syempre merong mekanismo, partner. Correct. Maganda ho, meron mekanismo kung saan pwedeng mag-usap ang management at ang mga manggagawa. Ayun. Kasi ho, para instead na dumiretso sila sa DOLE, kung merong konting mga issues lang, mag-usap na lang sila doon. Konting kibot. Kaya nga maganda dyan, partner, meron yung nabanggit mong awards, marami nga ako nanalo, nire-recognize ho natin yung magandang pamamalakad ng mga
labor management councils or committees, Oo. at pati yung grievance machineries. Nang sa ganun talaga, we are encouraging na doon pala mag-usap, paminsan partner, pag-uusap lang naman ang kailangan eh. Oo, sa kahit anumang kahit anumang relasyon, importante ang komunikasyon. Gumawa pa ako, Camille, ng bagong tagline. Sa bawat relasyon, ang kailangan ang bayad. Mali pala, ay komunikasyon. Ayun. O maganda yon para sa, kasi nakikita natin, naririnig natin, talagang banggaan, salpukan ang management at ang mga employees. Pero hindi. May paraan para yan ay maayos. Partner. Kung tayo lang ay makikinig. Kagaya ko, yak-yak ako ng yak-yak. Dapat pala mag-ano na tayo, mag-gap na tayo. Huwag po kayong bibitiw ha. Yung mga kapamilya natin kaserbisyo, ang topic po natin ay ang 13th month pay. Kaya yung may mga katanungan, kasi nabitin tayo last time, partner, Yes, partner. Oo, tsaka yung child labor. Yan, Lalo na yung, pasok ba sila diyan sa mga ganyang benepisyo? Ang child, dapat kasama rin ho. Ayun. Pero pag-usapan natin, ano ba itong child labor? Yan na nga. Ano ba itong working child? Ano ba ang tama at ano ba ang bawal? Yan na nga, sabi mo, may pagkakaiba pala yan. Meron, oo. Yan ang ating tatalakayin, partner, para maliwanagan tayo. Yan, so abay ko nga, ASEC, educate me. Yes, Ganyan. partner, bago mag-gap, thank you lang ako sa congratulations sa NCMB, dito sa nasabi natin, LMC na National Convention. At salamat po sa ating Dole family, NCMB family dyan sa Region 6 sa Iloilo for their warm accommodation. Thank you. Salamat ho. Kung yung binasa ko kanina, nagtataka kayo, sabi ko, ang nag-attend doon ay si ASEC Leonard Constantine Serrano. Siya po yun. Tinatawag ko lang na ASEC Leng. Siya po yun ang ganda ang pangalan, Leonard Constantine. Parang ang bait. Ayan. Tanggalin mo na ang parang, partner. Biro lang. Siyempre, wag po kayong bibitiw mga kaserbisyo at magbabalik pa po ang Action Dole. Meron kasi tayo makakasama, partner. Bigyan mo ng teaser kung sino kasama natin. Ayan, makakapanayam natin ngayon mga balikbayan. Second timer na dito. Kaya patuloy-tuloy, magbibigay liwanag ulit. Kaya director ng Bureau of Workers with Special Concerns. Mamaya na natin bagitin ang pangalan. Sige, yung may mga anak o mga kamag-anak na nagtatrabaho na mga bata pa, para maliwanagan kayo. So, wait lang babalik po kami. Si Doris Bigornia at si Asek Leng Serrano, katuwang ng mga namumuhunan at manggagawang Pilipino sa Aksyon Dole sa DZMM. Ako po si Radyo Patrol, Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pong maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, nakikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama
kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Serbisyo, impormasyon at tamang aksyon mula sa Department of Labor and Employment. Lahat ng yan ating alamin sa Tatak Dole. Tatak Dole sa DZMM. At nagbabalik po ang Aksyon Dole sa DZMM. Siyempre pa, Doris Bigornia, kasama po the one, the only, Asek Leng Serrano. O yan, partner ha. Maganda ang ating tatalakayin ngayon. Sabi ko nga kanina, pinapa-alerto ko yung mga magulang o may mga kamag-anak na nagtatrabaho yung mga kanilang mga anak or mga ano to. Pamangkin, kung ano man. Pamangkin, oo. O apo, yes. Asek, bigyan mo nga kami ng patikim. Ano ba yung, kumbaga, ay difference ng child labor at ano nga yung isa? Working child. Working child. Base naman po sa ating batas at ating regulations, meron naman mga pagkakataon na pwedeng magtrabaho ang mga minor de edad or that mga below 18 years of age. Ano ho? Hindi illegal yun. Hindi ho, hindi naman. Pwede naman ho magtrabaho yan. Pero meron po mga circumstances kung saan hindi po pwede. Okay. Sample na lang ho, hindi sila pwede sa non-hazardous work. Ano ho? At Like? Ano bang mga non-hazardous work? Yung mga may, maaaring may chemical, maaaring may mga danger in the workplace. Ano ho? Construction. Yan, mga ganyan rin ho. Yes, kasama ho yan. Ngayon ho, syempre, meron ho tayong tinatawag na tinitignan ng best interest of the child. Yan ho dapat ang paramount consideration. Kung kaya't dapat sa kanilang pagtatrabaho, meron pa rin silang opportunity na makapag-aral, yung kanilang development hindi na hamper. Mga ganyan po mga considerations. Ayun, And especially kapag below 15 years of age, dapat regulated na ho yan ng Department of Labor and Employment. Ibig sabihin, kailangan po ng permit. May permit. Yan ho ang importante. Oo. Paano dun sa informal na informal sector na yung mga nagtitinda, yung mga baseball, yung mga ganyan. Paano sakop sila? rin yan, partner. So, okay. Sakop rin yan. Oo. So, sino ang kumbaga, umbrella nila? Ay lahat naman ho, dapat sumunod dyan sa ating mga patakaran. Kaya nga, actually mamaya mababanggit yan, pinapag-igting rin ho natin ang ating convergence with the LGUs at sa mga barangay pa lang para sila ang katulong natin na nagbibigay impormasyon. Ayun. Kasi hindi ho natin makikita rin lahat yan. Oo, hindi nyo marirendahan lahat. Napakadami niyan. Yan po ang tulong na ating hinihingi sa ating mga partners, na government agencies. At dahil dyan, unang-una nating lalapitan at puputaktahin ng mga katanungan ay ang ating guest na narito ngayon. Sabi ko lang naman noon, ma'am, see you again. Ay, ikaw naman ay sobrang niliteral. Andyan na siya again. Nagpungilit partner eh. Ganyan ba? Ay, biro lang. Di mahalaga kasi. Mahalaga. Ito ating pag-uusapan. Paki-intro mo na. Pakilala na natin. Yung Director. katropa. Yes, ang ating katropa. Good morning and welcome again, Director Leilani Reynoso ng Bureau of Workers with Special Concerns. Good morning, ma'am. Magandang umaga po, Ma'am Doris. Magandang umaga, Asek Leng. Thank you Good again morning. for letting me here na ma-invite ulit ninyo dito at makasama ko po kayo. Nako, hindi. At kami nga ang we are honored. Yes. Honored kami dahil marami kaming natututunan sa iyo. At isa na nga dyan ngayon ang ating tatalakayin. Kasi nga, parang hindi ko maintindihan paano yung maraming mga kabataan na nakikita natin kung sa pagtitinda, pagsasaka, sila yung sinusuong dyan. So, yun ba yun? Pasok ba yun sa sinasabing workers with special concerns? Okay. Muli po, sabi nga, ano yung pagkakaiba ng working child tsaka po child labor. Child labor. So, para mas maunawaan po, una po, binanggit na kanina, pag edad
15 years old naman po talaga, pwede nang magtrabaho. So, basta 15 to 18, nakakapagtrabaho, wag lang po hazardous. Pero pasok pa rin po sila doon sa sinasabi nating working children pagpababa ng 15 years old. So, yung working child po, para mas madali pong maunawaan, siguro meron kami kasing ginawang abakadae. Okay. Ayun, abakadae, mas madali pong Pinasimplify na, partner. pinasimplify po Yeah. para mas Oo. maintindihan. So, first po, yung ayon sa bigat ng trabaho ng bata. So, working child po, pag hindi naman kabigatan yung ginagawa, like, lagi po yung binabanggit sa amin pag nakikipag-usap kami sa mga magulang, paano kung Oo. tinuturuan lang natin na maging masipag ang bata? Yan, So, yan oo. po, di ba, yung tumutulong sa mga gawain sa bahay. So, yan po, more or less, hindi yan po ay legal, hindi po ba pumapasok siya. So pag mabigat na po, yun po yung sinasabi nating child labor. Ano yung mabigat? Yung binanggit po kanina, yung nasa construction na, Oo. nasa mining, nasa pangagawain na hazardous sa kanilang kalusugan o pisikal na pangangatawan. Yun po yung B. Ang K po, yung karapatan ng bata na naisasantabi. Sabihin po, kung nakaka-apekto na sa karapatan ng mga bata, pag working child po kasi, more or less, nakakapag-aral pa yan. Nakakapaglaro pa rin naman po yung mga bata. Pero kapag hindi na po sila nakakapasok sa paaralan, naapektuhan na po talaga yung kanilang karapatan maglaro, karapatan sa magandang pamumuhay, child labor Yung na po ito. development nila. Yes, yung developmental Yan, po nila, naapektuhan na po sila. Yun po Oo. yung K. Yun naman pong D, yung dalas or haba ng panahon na ginugugol. So kapag talaga pong wala ng panahon para mag-aral, kasi po ang bata po ay dapat nasa paaralan, Ma'am Doris, di ba? Tama, tama Wala sa naman. pagawaan. Yan po lagi ang sinisigaw namin na ang bata ay dapat nasa paaralan, wala sa pagawaan. So kung talagang hindi na nakakapasok po yung bata, ano na po yan, child labor na po siya. At yung E po, yung edad o kaangkupan ng trabaho sa edad ng bata. So yun po nakikita, working child kasi angkup pa sa kakayanan ng bata. Pero pag talaga po mabibigat na yung trabaho, child labor na po talaga siya. Hindi na siya kasi illegal na siya, nakakaapekto na siya sa physical, emotional, at mental na development ng bata, child labor na po ito. Okay. I-clarify lang natin, partner, Director Lani, ibig sabihin, pag sinabi mong working child, yan ang okay. Opo. Kapag hindi na siya okay, child labor Child labor na tawag. po siya. So yan po ang distinction. Distinction. Ayun, mas Manipis ang simple. Oo, Tok, mas yan. simple. Oo. Para po mas maunawaan po. Oo. Kasi madalas po yung tanong, Ma'am Doris, sabi, tuturuan natin maging tamad yung bata pag di naman natin sila tinuturuan ng mga totoo. simpleng mga gawain. Oo. So sinasabi lang po namin, basta't hindi nakakaapekto sa kanilang physical, mental, emotional, ng mga bata, Oo. nakakapag-aral, dapat po talaga nakakapag-aral ang bata. Kasi meron po talaga na nado-document o na profile namin, hindi na po nakakapag-aral ang Yun bata. na Yun nga po yung eh. hindi dapat. O dahil kasi partner, ginagawa na breadwinner. Yes, Oo, tama. Pagka breadwinner na, anong kategorya niya? Yung tinitingnan pa rin po yun kasi meron po tayong sinasabi kanina na may working permit. Oo nga. Kasi yung working permit po, binibigay po natin dan sa mga inaalaw natin mga bata, yung pong mga nasa industriya ng, di po ba sa showbiz, di ba? Meron po silang mga working permit. Pero may mga kategorya po na kahit nagtatrabaho sila, may working permit sila, may oras din po ng pagtrabaho. Yan. Ganun ba? Yes po. 4 hours lang po sila inaalaw. Hindi sila dapat magtatrabaho sa gabi. Bawal po yung gabi na pagtatrabaho sa alas kanila. 8? Yes. Yes. So dapat Bawal na. Oo, 8 to 6, partner. 8 p.m. to 6 a.m. po, hindi na dapat pinagtatrabaho po ang Oo. bata. Oo. Pag inaalaw po yan na, yung pag may working permit. Correct. So kasi meron daw may mga tanong kung alarming ba yung dami ng mga child workers, child laborer, yung mga dito sa Pilipinas? Ayan. Gaano kadami? Ano na ba ang trend ngayon? Okay So, may po. figures ka ba dyan, Director Lani? Mabanggit mo nga. Yan. Ang amin pong kinukuhanan ng figures ay yung galing po ito sa Philippine Statistics Authority. So ngayon pong 2025, natala po na meron tayong 513,000 na child labor. Hala? Pero, Ma'am Doris, ikukumpara po natin to dun sa 2022 nating data, Okay. yung child labor na sinasabi pong meron tayong 828,000, bumaba na po siya. Bumaba na Bumaba sa lagay po na siya. Yun po yung Oo. positive doon na na bumaba na po yung bilang ng batang manggagawa dahil na rin po sa binabanggit nating mga convergence Mga at yung programa. Philippine Program Against Child Labor po. Isa po yun.
Kaya okay. medyo talaga po ang inaano po ng Philippine Program Against Child Labor, Zero Child Labor Free Philippines po tayo. Yun po yung vision po natin. Alright. Nabanggit mo, ano ba itong PPACL, Philippine Program Against Child Labor? Yan. So, okay. Yan. Yung Philippine Program po Against Child Labor, ito po yung national program ng gobyerno, ng pamahalaan. So, meron po tayong National Council, sabihin po yung National Council Against Child Labor, na ang pinaka namumuno po ay Department of Labor and Employment, at ang aming pong Vice Chair ay yung DSWD. Pero may kapartner at may mga kasama po kami, mga 19 na other national government agencies, representante din po ng employers, representante talaga? din po ng Oo. workers, kasi yung Mga tripartism, organizations. tripartism Meron pa rin po ang aming ini-implement pagdating sa usapin ng child labor. So ang ano po talaga nito ng PPACL, yung sinabi ko na po kanina, Zero Child Labor Free Philippines, at may mga programa po tayong ini-implement para mabawasan o talagang maging zero, mawala po yung batang manggagawa. Opo. Marami po tayong programa to. So bukod dyan, nakakapag-extend ba ng tulong itong programa na ito sa palagay ninyo, yung datos po ninyo ay kung babanggain natin, ay talaga nakakatulong naman. Kumbaga, ito yan ito yung programa, ito yung mga nangangailangan. Sapat ba yung nailatag ninyo na programa? Okay. Pagdating po sa kaya po sinasabi namin convergence, kasi kung sa Department of Labor and Employment lang po, hindi naman namin kakayanin. Kaya tulong-tulong po lahat ng ahensya para mapababa po ito. So, Para mas impactful. oo, yes. Oo nga. Kasi talagang kahit naman po anong programa ng pamahalaan, kung makita nyo po, Ma'am Doris, ngayon, convergence na yung ginagamit. Kasi talagang dapat yun yung gawing activity. So, sa PPACL po, meron po kasi, pinapaigting po namin yung advocacy. Kasi kamukha ngayon, pinag-usapan po natin, marami pa rin po kasi hindi nakakaalam na ano yung working child, ano yung Kaya child nga, labor. So yung oo. advocacy po, pinapaigting po namin yan. Tapos nagbibigay din po kami, sa DOLE po, nag-start na po, mula po noong 2018, nagpo-profile na po kami at nagmo-monitor. Kasi syempre tingnan, ito yung sinasabing bilang, so ma-monitor, ma-profile, ito pa rin ba o nababawasan. So sa pagpo-profile po namin, may nire-repair po kami sa ibang ahensya para mabigyan ng corresponding na assistance. At sa amin naman pong tanggapan sa DOLE, meron nga po kami yung DOLE Integrated Livelihood Program, pagbibigay ng kabuhayan, nang sa gayon po ay ialis nila yung bata sa paggawa. Kasi lagi ang rason, Ma'am Doris, kahirapan, wala kang pinagkakakitaan. Tumutulong naman kay anak namin sa amin para sa aming Correct. kabuhayan. So, para po matugunan nito, nagbibigay po ng kabuhayan ang DOLE. Yan Kumbaga, po yun. partner, Director Lani, ina-address natin, ano bang root cause ng pagtatrabaho ng bata? So yan, parang holistic approach na Yes po. Ma'am Lani, na Opo. kailangan siguro baka maka-augment sa kinikita o mabigyan ng pagkakataon kumita ang mga magulang, at hindi lang yan, pati mga kapatid Opo. ating natutulungan Pasok din. din. Yes, yes partner. Basta qualified po sila doon sa guidelines ng programa. Okay. So siguro bigyan natin ng idea yung ating mga kamanggagawa. Ano ang guidelines? Anong dapat gawin para mapasok doon sa programa na yon? Okay. So, doon po sa guidelines po para makakuha ng kabuhayan po sa amin, kung na-profile na po namin sila na sila ay parents ng child laborer, so dumadaan din po sila sa proseso ng pagtingin ano yung negosyo or simpleng kabuhayan na nais nila. So, ipo-profile po namin, may business planning po, at kung ano po yung kailangan, yun po yung binibigay namin. Pero, base din po sa guidelines ng aming DILP, ang naipo-provide po namin more or less maximum po na 50,000 kung yun yung kailangan ng negosyo. Maximum po yun, Ma'am Doris, kasi kung ang business plan naman 30,000, 40,000 lang kailangan yun po, at hindi po pera yung binibigay ng DOLE. Akala Lagi ko po. pera. Hindi po kami Livelihood nagbibigay ng mismo, DOLE. partner. Raw materials po siya, kung ano po yung hiningi nila. Para gamitin talaga, partner. Kasi para- baka kung pera, ano pang Oo, maaabuso yun. ano pang paggagamitan. Ito yung livelihood na talaga, Oo, partner. livelihood na Idagdag ko lang rin, partner, ito pong tinatawag natin DOLE Integrated Livelihood Program. Parang kakambal po ito ng ating TUPAD. It is under the DOLE Integrated Livelihood Emergency Employment Program. Ito po yung mga, ito ay isa sa programa na naibibigay, handog ng kagawaran sa ating mga manggagawa, provided yun nga, pasok sila sa guidelines.
yung napag-uusapan natin past few weeks, partner, yung anong nangyayari kapag may bagyo, kalamidad. Yan, oo. Tupad at ito po ang naibibigay natin sa ating mga okay. manggagawa na nasalanta, nahirapan. Ito yung part ng programs of the department. Alright. Yan. Sino o kanino sila lalapit kung interesado sila? Una-una po sa amin po, may mga tanggapan po kami sa mga probinsya, sa regional offices po namin, pero lagi din po namin, nababanggit ko po lagi yun, di ba? Meron kaming Public Employment Service Office sa mga LGUs. Sila din po ay katuwang namin sa pag-implement nito dahil din po na yung, sa usapin po ng child labor tsaka sa livelihood, yung MSWDO din po. Kasi sila nakakaalam as katuwang po namin, pwede po doon lumapit. So, yun po yung mga maaring lapitan. Diretso na ho sa opisina ng DOLE. Pwede rin po. Oo, Diretso din po yan. sa opisina namin, tinatanggap po namin sa ating regional offices, at saka field offices, kung ano pong pinakamalapit sa kanila na tanggapan ng kagawaran. Pwede pong lumapit. Minsan po, ang nangyayari, o dinalaman nila yung impormasyon, meron pala yung DILP, meron tupad, pero nawawalan sila ng gana kasi ang LGU ang namamahala para sa kanila. Sinasabi nila, ang kanilang mindset, ay naku, hindi naman ako matutulungan yan kasi hindi ako unahin dahil hindi ako kamag-anak. Uunahin nila yung mga kamag-anak nila. Tama po ba yung ganong mindset, Asek? No, hindi yan, partner, sa ating guidelines, tumatalima lang po tayo sa ating guidelines. At hindi naman yan nakapaloob dyan. Lahat ho ng nagnanais, makakuha ng ating mga programa, lumapit lang ho. Kaya nga, diretso na ho kayo sa DOLE. Wala na namamagitan dapat. At sasalain lang naman ho natin. Basta sinasabi natin lagi, kung yan, pwede ka sa guidelines, edi bibigay natin yan. Pasok kayo. Ayun, Oho. Wala ho dapat ngayon, wala hong palaka. Kasi ito para sa mga tao Diretso nga dapat ang ating serbisyo sa kanila. Ayan, malinaw po yan. Huwag po kayong mag-atubili. At excuse me po. At yung mga sabi, hindi ako matutulungan, hindi po totoo, di ba, Direktor? Opo. Totoo na lahat po ay binibigyan ng pagkakataon. So, yun po dapat alisin yung pag-iisip na hindi natutulungan. Nandito po tayo para tumulong inclusive po tayo, yes, partner. Lahat po kasama po. Wala pong Basta yung lagi lang po namin sinasabi, basta't naaayon sa guideline po, mapasok po sila, qualified po silang beneficiaries, makakakuha po sila at makakapasok po sa programa. At dahil dyan, gusto nating malaman, ilan na po ba ang natulungan ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP? Tandaan nyo po yan, tupad, DILP. Salibpuwersa po yan para matulungan kayo. Okay, sa DILP po namin, kasama na rin po itong mga natulungan namin sa child labor. Sa taong pong ito, umabot na po sa about 69,645 na individual beneficiaries na po ang nabigyan namin ng kabuhayan. So, umabot na po ito more or less sa 1.5 billion. So, nationwide po. Ano ko rin, partner, ito hong ating tinatawag na livelihood program, yung DILP. Pwede ho yan for the formation ng maliit na negosyo, enhancement, at restoration. Gaya na nabanggit ko kanina, kunwari may kalamidad, meron ka na nakatayo dyan, medyo nawasak, na damage, yung papasok po yan doon sa restoration ng iyong existing na. Pwede po. Pwede. Hindi lang po yung formation, hindi lang enhancement, restoration. Tapos nabanggit kanina, pwede ho yan as much as 50,000 per person. Pero maganda rin ho yan, pag grupo-grupo, pwede ho sila makakuha, mas malaki ho, dahil grupo. So, kapag 15 to 25, that is 1 million pesos. Pag 26 to 50, that is 2 million. And kapag 51 pataas ang iyong members, that is 3 million pesos. Ayun, Pero bigyan nyo kami ng idea, ano yung mga klase ng negosyo ang pwedeng pasukin. Baka pumunta sa inyo, Direktor, Lailani, gusto ko magtayo ng mall. Pwede ba ako dito? Sari-sari store, siguro part ng mall. So, ano po ang pasok ng mga negosyo? Okay. Particular po, pag individual po, ang kadalasan pong lumalapit sa amin pag individual, kasi pang sariling negosyo, yung pong rice trading, meron din po na mga production na minsan yung nais nila yung meron na silang existing negosyo sa kariton. Pasok po yun, yung negosyo sa kariton. Yung mga fishball, o nagtitinda po sila ng mga gulay,
So kailangan nila po ng mobility na Yan. makapunta sa isang place, yun po, pwede po yan na Yung mga nakikita makakuha. ko nagbebenta, nagkakarito ng mga banana, Yes, saging, banana. yung mga Yes, ganyan. pwede po Pwede yan. po Pasok yan. sila. Oo. Kasi may existing na po sila, nahihirapan lang po. Di ba, pag naglalakad, Ma'am Oo Doris, naman. mahirapan. So, Oo. yun yung hinihingi Gagandahan nila. yung lalagyan ng No. pagbenta. Oo. Go, lalagyan Pwede ng ho. lalagyan ng pananggalang sa init at Yes. saka sa Yan, tama po. ulan, di ba? Oo. Ano Tsaka naman- pwede yun. Opo, nakakapunta sila ngayon sa kung saan mabibenta yung ano po nila, mga paninda, ganun po. Oo, to. oo. Yun po yung sa mga ano din. Meron din po yung kunyari, di ba may mga welder po na individual na parang Oo. natatawagan, kailangan nila ng gamit, pwede po yun sa individual. Pero doon po sa mga asosasyon at organisasyon, depende po doon sa pangangailangan ng asosasyon, organisasyon. So minsan po kasi kasama din po sa nabibigyan namin sa Dole Integrated Livelihood Program, yung mga small farmers, Yan, fisher mga folks. mangingisda. Kaya Yan, minsan po pag oo. mangingisda, ang hinihingi po nila, bangka. Bangka, O gamit yes. sa ano, Pwede pala yun. Pwede, Oo. partner, sa komunidad nila. sa Yan. komunidad na Oo. magagamit po nila. Yung mga maliliit na magsasaka naman po, yung gamit nila sa pagsasaka. Pero yun po ay pangangalagaan ng asosasyon. Dapat po registered yung association, strengthen na rin po sila kasi mahirap po, yun po yung challenge pag organization yung sana mapanatili nila mapangalagaan kung ano man yung ipoprovide na livelihood assistance. Ang maganda dyan, partner, hindi lang ho yung tao, hindi lang ho yung asosasyon, pero yung komunidad nila ang natutulungan Tama, kapag tama. may ganyan. Oo, so parang walang dahilan o walang rason para sabihin na, ay naku, wala kaming makuhang trabaho. Mahirap ayan. makakuha ng trabaho. Kasi andyan pala nakalatag. Meron di ba? po, oo. Oo, kaya nga. Pero, Asek, bigyan mo kami ng idea. Sino-sino ba? Ito, tanong natin kay ma'am. Sige, go. Sige. Partner, palikan ko lang rin yung sinasabi natin kanina sa child labor kasi nabanggit natin, kailangan ng permit Oo nga. from Department of Labor and Employment. Oo. Ano ba, Dear Lani, ano ba yung mga pagkakataon at papaano ba mag-apply ng permit ang mga magulang o employer kung meron silang mga batang magtatrabaho sa kanila? Okay. Yung sa working permit po, ito po nilalatag o ina-apply po sa aming mga regional offices. So Okay. doon po, isasubmit po nila kung yung meron pong profile ng bata, ano yung tatrabahuin ng bata, ilang days po yung pagtatrabaho niya doon sa, kasi most of the time po yung working permit doon sa mga nasa showbiz po ng mga bata. Ayan. So inuulit, may particular period lang po kung hanggang kailan nila magagamit yung working permit. Sa mga 5 ano lang po yung beses, pag mag-renewal po sila. Ganun po. May bayad yan pagkuha ng permit? Alam ko po, wala po itong bayad. Ayun naman pala eh. Ilan Oo. taon? Partner, matanong ko lang, pang ilang taon kailangan mag-apply ng Yung permit? po below 15 years old po. So ibig sabihin, pag 15 to 8, below 18, hindi pa ho kailangan ng permit. Oo. Pero yung 15 pababa po, below 15 years old, ito po yung mga binibigyan ng permit. Ayan. Okay, Lalo na ulitin. kung main sila yung main actors and Oo, doon sa ayan. Baka Pag mga spot lang po yung extra, kadalasan hindi naman po kasi Dumadaan lang. Oo, dadaan. Kunyari lang po. Tapos pag documentary lang na maaring hindi na rin po yun napapasama. Oh. Yung mga ganun po. Pero yung talagang nagiging matagal na oras kasi di ba binanggit po natin yung may oras Kung Oo. matagal na oras talagang ma-expose yung talagang may working permit po yan kasi maapektuhan na po yan sa Ibig bata. sabihin, hindi naman kailangan ng working permit ngayon kasi kasama ko ang aking baby. Hindi naman po. Ano pangalan Shelo. ng baby? Ano Si Shelo. Si Shelo. Oo. Tsaka andyan dyan siyempre si Mrs. Ay, oo. Oo, naka-tight guarding si Mrs. Maraming salamat Saka sa inyo. kasama yun Asek na pag nasa pangangalaga ng magulang, wala Ayun. naman. Ano ba yung mga pagkakataon? Nabanggit mo kasi, Yun. pag below 15 years of age, yung mga nasa entertainment, Oo, ng may public working permit entertainment siya. and information, kailangan meron pa bang ibang pagkakataon na kailangan ng permit? Yung po kunya yung mga simple na ginagawa sa amin natin working child siya pero nasa pangangalaga ng bata. Example Ayan. po yung may tindahan. Yun po sinatanong ko niya, may tindahan. Oo, na oo. Kung sandali lang naman na tumutulong yung bata sa tindahan, hindi naman nakaka-apekto sa kanyang pag-aaral at nasa pangangalaga po ng magulang, yun na po yung kailangan ng working permit. Okay. Ang masama lang po talaga yung sinasabi namin na lagi ko yung ine-emphasize yung mga batang nasa lansangan na po na gabi na nagtitinda. Yun po, child labor po yan. Kasi wala naman siya sa pangangalaga ng magulang. At saka Gabi na po Gabi. siya. Beyond 8 Child o'clock, labor po siya. kapag below 15 years old, Oo, beyond 8 o'clock bawal. Correct. Kapag 15 to 8 naman, 18,
beyond 10 p.m. Opo. bawal na. Oo nakakakita ko Malinaw yung po. mga nagtitinda ng sampagita, Oo nga, nakikipagpatintero sa mga Yan, demonyong mga ano po. motorista. Yan. Yun ang pinakadelikado. Tapos nakikita sasabihin, ko. nagbebenta para makauwi na ako. Oo. Yun po ang hindi pwede. So anong pwedeng gawin doon sa mga bata na yun? Yung iba po, yung iba po talaga, yung meron kaming sagip batang manggagawa din na sinasabi, pag nasa hazardous, tulong-tulong po para makuha. Kaya binagin po rin kanina, isa po yung sa pinaigting namin, yung Barangay Council for the Protection of Children. Oo. Yan. Kasi po, yung mga nasa barangay po, sila po nakakaalam. So during orientation po, nagko-conduct po kami ng mga ganyang orientation, magugulat ka po sa sagot ng nasa barangay na mga official, malaki pala gampanan namin. Opo, kasi batay sa batas, kapag hindi po nila ginawa ito, pwede po silang ma-penalize doon, di ba? Ayan. So dapat alam po ganyan. nila. So may responsibilidad Responsibilidad po sila. sila. Talaga po. Oo. Meron rin kasi tayong partner in Child Labor Prevention and Elimination Elimination Program. program. Mga ibanggit mo nga, Derlani, ano ba yung mga programang ginagawa natin? Okay, so doon po sa aside doon sa kabuhayan na pinoprovide po, sinabi ko rin po yung advocacy, tapos yung pong Project Angel Tree, meron po din Ayan, kaming ganyan, maganda yung yan. Project Angel Tree. Katuwang po namin dito yung mga kumpanya Oo. na nais mag-provide ng educational materials, mga damit, mga sapatos sa mga bata na ang nais natin maibalik po sa paaralan. So, Oo. yung naman pong partner namin, ang DepEd din po, nakakatulong namin ng DepEd kasi meron pong alternative learning system ang DepEd, di po ba? Oo. So, doon po, yung mga bata na nais bumalik sa paaralan kasi nahiya na yung edad nila, sa ALS po namin yan, nire-repair naman ng mga, yan po yung maraming mga na igagawin na natutulong-tulong. Itong Project Angel Tree, kasama yan dun sa service caravan? Yes Meron ba? po. Yan, Oo, mabanggit mo meron nga, pong- Derlani. Yung meron po kaming information and caravan na ginagawa po ito sa lahat ng rehiyon. So doon po, pasok yung advocacy, Parang project one-stop agency, shop na yan, one-stop shop partner. po siya. Kayo nalalapit. Opo. Info dissemination. Kami na po, yes. Info Tama ba, dissemination. Derlani? Oo. Kami na po nagpapaliwanag lahat. Pinapasok na rin po namin dyan yung C-190. Ayan. Yung O, ano ba yan? violence against women and children. Mga ganun. Sasama okay. na, all in one na po na nilalapit na po ng DIPDOLE kasama yung ibang mga ahensya para po mapaabot po yung serbisyo sa Alright. lahat. Abangan po ninyo kung kailan dadaan dyan sa inyong komunidad ang caravan po ng DOLE para kayo po ay magkaroon ng tamang kaalaman. Pero sa pundong ito, partner, bigyan Yan. nating daan ang mga katanungan Ito. ng ating mga netizens. Oo. Banatan mo, partner. Unahin na natin ito. Anonymous Oo. anonymous letter. Ito ho, considered po bang child laborer ang mga batang ginagawang content online ng kanilang mga magulang? Maganda yan. Oo nga, oo. Uso ngayon ng ano. Correct. Parang yan na ang trend. Yes. Mm-mm. Yan, Dylan. Ngayon po kasi, nasa proseso po kami, nire-review po namin yung DO-149. So yung DO-149 po, ito po yung pagtingin sa ano ba yung pumapasok na mga hazardous na trabaho para sa bata. Ito po yung isa sa lumilitaw sa mga konsultasyon. Marami na po kaming konsultasyon ginawa mula noong April. Tapos ngayon po, after ng all consultations na to, hinaharmonize na po namin at ginagawa yung usapin na mapapasama po ba ito sa online. Kasi yung sa online, nakikita natin, ang dami pong, so tinitingnan po doon kung pasok ba siya doon sa sinasabi nating abacadae. Then tinitingnan din po namin na baka more or less, ito po yung parang pag nilabas na po yung at napirmahan yung DO-149, baka kailangan din sila na mabigyan. Ito po yung baka pasok sila dun sa working permit na Opo. sinasabi. Yes. Para kailangan po kasi ma-regular, mabantayan Yes, matingnan. Kasi baka mamaya akala natin habang pinapanood natin online yung mga bata, nag-i-enjoy sila pero hindi na rin po pala. Kaya So, importante, medyo yung- partner, yung consultation Oo. para makita rin Correct. yung pinanggagalingan, ano bang ginagawa, Tama. anong Kaya oras, nasa yung mga ganyan. Kaya ito po ay isa dun sa tinatalakay po at na-raise din Yeah. po ito dun sa mga konsultasyon. Alright. Asek? Meron pa sunod, galing kay Zosimo Gasmin Jr., Asik Leng and Director Lani, Ma'am Doris Bigornia, ano po sinasabi ng Batas Dole pag nahulihan ng isang kumpanya na may minor employee? Maraming salamat po. Okay. Meron po kami, soon, one time po naging guest na rin dito yung Bureau of Working Conditions, si Dear Alvin po, no? So, yung pong sa inspection ng DOLE, nag-inspect, may mga inspector po kami bumibisita sa mga kumpanya. Oo. Hindi tingnan po talaga kung may child labor doon, kung may mga batang pinapagawa po doon. So, kung may nahulihan po yun, tinatawag po yun ng aming departamento.
sinasabi po na hindi dapat ito, tapos meron pong mga proseso, due process na inaalam talaga na pinapatrabaho ba ito. At may karampatang ano po ito, penalty based dun Yes. sa guidelines po Kasama namin. yan, partner, kung na maalala natin yung labor inspection. Oo, inspection. Kasama oo. yun. Kapag nagpunta Sa checklist po. ang ating labor inspector Oo. sa mga namumuhunan o establishments, kasama po yun sa tinitignan. Ngayon po, maaring routinary, ngayon kapag may natanggap po tayong complaint, ayan, pinupuntahan na natin kaagad. Priority Aaksyonan. ho ang tawag dyan. Oo. Yes, makikita Okay. natin yan. Alright. Meron pang sunod mula kay Serpent Pigeon, mga babaeng bata na kasambahay, medyo namimiligro ba sila? Ayan, oo. Okay. Oo. Doon naman po sa usapin ng kasambahay, pasok po, meron po tayong batas sa kasambahay. Oo. Di po ba? Oo. So, meron na po dito sa batas ng child labor, meron din po tayong batas sa kasambahay na talagang kung maari, hindi po nagtatrabaho yung edad na 14 pababa as kasambahay. Bawal po talaga siya. Okay. Kaya yun po yung sinasabi namin na doon sa batas kasambahay po kasi, kapag may kasambahay tayo sa isang community, sa isang subdivision o barangay, dapat po nire-register. Nagre-register po talaga to at ang katuwang po natin dyan DILG. Nare-register po para makita na meron ba tayong mga bata na ipapasok bilang kasambahay. Pero kapag meron naman pong pumapasok na 15 years old, minsan kasi sabi nga natin, pag 15 po kasi pwede na, pero yung 15 years old dapat pumapasok. Sa batas kasambahay po, nakalagay po doon na dapat pinag-aaral. Kung kumuha ka ng ganong edad, pinapag-aaral nyo po siya. Pinapag-aaral pa Dapat rin. na pumapasok siya. Tapos Cargo niya yun. Cargo niya po yun. Okay. Pinag-aaral May niya po condition. siya. May condition po. May mga certain condition po na dapat ibigay kapag ganun. Okay. Mula naman kay Marites EM, good morning po. Paano po mag-apply sa DILP? Gusto ko mag-apply para makatulong sa pag-aaral ng mga apo ko. Paano nga daw po? Si Lola nagtatanong. Kanina po binanggit na po namin, pumunta na po sa pinakamalapit na tanggapan po ng Department of Labor and Employment. So, Anong punta dala lang po. nila? Yun po, yung pwede po siya magdala ng, meron naman po kami doon profile, pinapipil-upan po namin doon. Okay. Gina-guide din po namin sila sa paggawa ng business plan kung ano po yung nais lang negosyo. So ina-assist po namin. Kaya pumunta Okay. lang po doon. Siguro dapat lang po may ID para Ayan. makita lang namin. Tinatapat kasi ang partner sa kakayahan rin nila. Oo. So Tama. tinitingnan ano bang kaya nyo, ano bang gusto nila, ano pwede sa kanilang komunidad. Hindi bara-bara na, ito Opo. na lang ang gawin mo. Hindi Kasi ganun. sayang naman, baka hindi naman pala nila kaya. Correct. So dapat yung sakto Mawawalan lang. ng saysay kapag Yes. ganun. Gusto ko kasi natin sustainable. Dire-dire. Ito nga parang simula lang, maliit, pero mapalaki. Yan. Yan ang hamon sa kanila. Tama, Pangmatagalan. Tama po Yes. siya. Yun po Oo. yung aming inan. Sek, meron ka pa? Meron. Mula kay Caroline T. Meron po ba kayong ngayon na programa para sa pandagdag pangkabuhayan? Ayan. Yun na. Yan na po Kakasabi yun. lang ho natin. O, ang DILP. DILP. Oo. Oo. So, sige, Asek, si Jessie Yu, good morning po. Gusto po namin magkaroon ng fish cage sa, grouper. Tanong ko lang po, pwede po ba kaming makahingi ng tulong sa DOLE? Kung pwede po, ilan po ang kailangang miyembro para makapagsimula kami po ng ganitong klaseng hindi naman Ayan. industriya. Itong aming negosyo, maliit na negosyo, at ano po ang kailangang requirements. Ayan, nabanggit na rin ho natin kanina. Oo, But kita, Bali- ID lang. Pag po organisasyon, maaari po sa mga 20 pataas na Oo. members 15 to pero 25, 15 to 25 25 to 50, depende 50. depende po sa Ayan. bilang yung Oo. naitutulong namin na corresponding na Siguro, amount. Dirlani, kailangan ba nila mag-register? Mas maganda po yun po yung namin Yung panawagan kanilang namin grupo. sana mas grupo na Oo. registered po sila, asosasyon na sila, sabihin strengthen na po kasi minsan kapag binuulang yung organisasyon para humingi po ng tulong, kadalasan po ay hindi nagiging successful Yun po yung bali na rin po sa mga pag-aaral yun na kunya binuulang Oo. kasi kailangan kong humingi ng tulong, yun po nangyayari. So, mas maganda po strengthened na yung Alam mo, organization buo na. Oo, Asek, I have to say this again. She will be back. Kasi kulang na naman ang ating oras. Alas 10 Willing na po. naman, partner. Alas 10 na, pero mabilisan lang. Opo. Paano yung mga namamalimos? Ayan, Yung mga oo. naglilinis kotse?
Ay, sa totoo po, yun po kasing usapin naman ng namamalimos sa meron pong programa dyan ng DSWD. Tinitingnan po DSWD natin. dyan. Opo. Okay. Sila po yung kumukuha sa mga batang ito, binoprovidean po nila. Alright. Para may pang po Sa sila. kasamang palad po ay naubusan na naman kami ng oras. Ang susunod po na programa ay si Tita Winnie ba? O si Tita Winnie Cordero po ang susunod, abangan po ninyo. Samantala kami po ni Asek Len Serrano ay babalik. Kasama na naman one of these days na naman, one of these Saturdays, si Director Lailani Reynoso, siya po sa Bureau of Workers with Special Concerns ng DOLE. Ma'am, maraming salamat po sa iyo. Thank you, as always. Lani. Maraming salamat din po. Oo. Asek, We will see you again. Yes. yan. We Willing na will willing be po. back. We will be back. Next week, tayo po ay babalik. Babalik po kami, huwag kayong matakot. Ayan ho. Babay na po mag-ingat po ang lahat at Maraming happy salamat po weekend. sa mga nakinig at nanood ngayong umaga. Thank you. Maraming salamat, Thank you partner. partner, thank you sa tropa mo na pamilya Ay, mo dito. oo, Maraming yes, salamat. andyan. Mga Bye-bye. supporters. Salamat po. See you again. See Ingat you. po Salamat lahat. po. Si Doris Bigornia at si Asek Leng Serrano, katuwang ng mga namumuhunan at manggagawang Pilipino sa Aksyon Dole sa DZMM. Sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Gold